Hello everyone, in this video presentation, ipapakita ko sa inyo kung paano ko sinulat itong aking code at ang logic behind this program. Una kong ginawa is nag-import ako ng Java util na package na may scanner na class at random. Ang scanner is ito yung bumabasa sa input ng isang user at ang random naman is nag-generate siya ng random values. Simulan natin sa login. Una kong ginawa dito is gawa ako ng data type na string at variable na username at ang value nito is sin, which is ito yung ating username, at dito sa password is sin123. Kasunod kong ginawa is nagawa ako ng display output na please enter username, which is ito yun, nasa display siya. At kasunod naman is gawa ko ng data type na name na may in next line. Ito yung bumabasa sa input ng isang user. Ganun rin dito sa password. Dito tayo sa else statement. Else if name daw is equal to username, which is itong ating sin, and password naman daw is equal to password, which is itong ating sin123, ipiprint niya ay login successful. Else if naman daw kung yung name natin is equal to null, walang in-input, at sa password daw wala ring in-input, please fill out username as password. I-return niya ito dahilan para mag-exit ang program. Else naman is kapag wala maalin dito sa if or else if, ipiprint niya ay please check your username or password. I-return niya ito para mag-exit. Ang kasunod natin ginawa is menu. Gawa lang ako dito ng boolean na data type na may menu loop na variable at nakaset ito sa true value. Kasunod nito is gawa ako ng while statement. Itong while statement is a loop. Tuloy-tuloy lang siya hanggat yung menu loop natin is nakaremain sa true. Kasunod natin ginawa is switch statement. Ang switch statement naman is nag-answer siya sa ating menu. Example, pag tinype natin is 1, dito sa input, ang lalabas dyan ay itong whole block of code hanggang sa break. Same rin dito sa case 2 and so on so forth hanggang 10. Pakita natin. Wait lang, wala tayong input. Ito yung ating else if. No. Ito yung ating else. Okay. Yan. Example 10. Ang lumabas sa kanya is yung case na natin. Which is ito. Ang default naman is kapag wala dun sa case 1 or case 10, ipiprint niya is invalid choice. Ito naman, para dun sa ating menu loop na y or n. If menu choice daw is equal to y, yung menu daw natin is magseset sa true. Dahilan para bumalik yung ating menu. Ang ignore case naman is kung malaki or maliit ito, mababasa pa rin siya. Else if naman daw is equal to n, which is no. Yung ito ay magseset sa false dahilan para mag-exit yung program. Sa else naman natin is kapag wala maalin dito sa dalawa,
invalid input, ipiprint niya at mag-exit siya. Okay, kasunod natin naman ay itong ating formula. Dito sa ating 10, na ginawa. Okay, simulan natin sa 1. Pabalikan muna natin yung menu. Punta tayo sa grading system. Lagyan natin ang pangalan. Okay, dito tayo sa formula. Wala natin ginawa is gawa tayo ng double na data type. Pinag-add lang natin yung written work hanggang written work 4. Tapos divide natin siya sa 4 at times natin siya sa 30% or 0.30. Ganun rin dito sa first PT at first exam. And pinag-add natin tong first written work, first PT, and first exam, which is ito yung ating first sem. Ganun rin dito sa second sem natin. Same rin, ang naiba lang ay yung percent. Tapos pinag-add rin natin yung lahat ng ating second sem na grade, yung written work, PT at exam. Last naman is pinag-add natin tong first grade, which is itong first sem natin, in-add natin sa second grade, which is second sem. Tapos divide lang natin siya sa 2. Okay, example, gawin natin tong 80 lahat. Okay, nasa second sem tayo. Yan. Final grade natin is 80. Kasunod naman natin is itong payroll system. Hindi ko na pinapakita sa inyo yung input. Explain ko lang sa inyo kung paano gumagana itong formula. Para makuha natin yung gross, pinag-times lang natin yung rate per hour sa number work of hours. Para makuha naman natin yung total perks, pinag-add lang natin yung bonus, incentive, transpo. So deduction naman is pinag-add lang natin SS, pag-ibig at PhilHealth. Tapos dinagdagan lang natin siya ng 500. Loan balance naman is yung loan natin minus 500. Net pay natin, para makuha natin net pay is gross plus total perks, tapos maminusan natin ng deduction. Sa tax naman is net pay times 0.10, which is 10%. Para makuha natin yung take home pay, net pay minus tax. Yun lang. Sa BMI naman is pinag-times lang natin yung height times height, tapos dinivide natin siya sa weight. Case 4 naman tayo, which is birthday calculator. Ginawa lang natin dito is pinag-minus lang natin yung current year sa birth year natin at current month sa birth month, tapos current day at birthday. So naman, ito namang else statement natin dito is kapag nag-negative yung ating number, which is minsan mas mataas yung ating current year sa birth year, dahilan para mag-negative yung ating number. Dadagdagan lang natin siya ng 30 if negative yung ating day. Ganoon rin dito sa month at year.
Dito naman tayo sa else statement natin na para i-print nya. Example, kapag daw year is less than 0, ibig sabihin nun, negative sa 0, not born yet, ipiprint nya. If year naman daw is 1 pababa rin, baby or infant. Else if naman daw is kapag 11 pababa, ipiprint nya is kid. Else if naman daw 20 pababa is adolescence hanggang dito. Else if naman daw kapag greater than 60, which is 60 pataas, ipiprint nya is old. Else naman daw kapag walang maalin dito sa mga to, ipiprint nya is invalid input. Aside naman natin is pang-calculate ng age, days, hours, and minutes and seconds. Ginawa ko lang dito is year times 365 plus month times 30 plus day. Ito yung total days natin. Sa total hours naman is total days times 24, which is 24 yung hours natin sa isang araw. Sa total minutes naman is total hours times 60, which is ito yung ating 60 minutes tayo sa isang oras. Ganun dito sa total seconds, total minutes times 60. Example, ang minutes natin is 1 minute is equal to 60. Yung ating seconds, 60 seconds sa isang minuto. Ito yung ating display output, which is dito yung lumalabas sa output natin dito. Sa case 5 naman is yung ating calculator. Ano kong ginawa dito is gawa ko ng double na data type na may result na variable at car na may variable na operator. Gawa rin ako dito ng switch statement. Kapag daw plus ang nilagay ko dun sa input, okay, gawin natin ng example to. Which is 5. Yan, pipilitan ng operator. Kapag daw nilagay natin is plus, ibig sabihin nun, pag-a-addin natin yung num1 plus num2. And 5. Tapos enter the second number. Labas sa kanya is 10. Yan, nag-exit siya kasi double enter ko. Kapag naman daw minus, magmaminus yung num1 minus num2. Ganoon rin dito sa times, divide. Yan. Else, go dito tayo sa else. Kapag daw wala doon sa operator natin, which is yung plus, minus, or yung mga yun, lalabas sa kanya is error. Ito yung ating default naman. Kapag wala rin doon sa plus, minus, ganun, ating operator, i-break niya yung code. Mamaya natin explain yung ating personal test. Dito muna tayo sa currency converter. Dali lang yung ating formula dito sa currency converter. Gumawa lang tayo ng switch statement na which is kapag tinype natin is 1, mapupunta siya dito sa USD. Yung amount natin na in-input, itatimes niya lang sa 56, which is ito yung ating peso to USD, 56 pesos sa isang dolyar. Kapag case 2 naman is amount natin, tatimes lang sa 61. Tapos kapag Japan yen naman, tatimes lang sa 0.42. Kapag wala naman dito sa 1, 2, 3, ang in-input natin, ipiprint niya is invalid choice. Dito naman sa expense. Madali lang gawa natin sa expense. Ginawa ko lang dito is daily transportation, daily food at school supplies. Pinag-add ko lang siya. Then, nagawa ko dito ng weekly, monthly, or yearly na expense.
yung daily natin, itatimes lang natin sa 7, which is 7 days a week. And dito naman sa month is 30 days a month. Itatimes lang natin yung daily sa month, or 30. Sa yearly naman is daily times 365. Dito naman tayo sa password generator. Gawa lang ako dito ng data type na string at variable na chars. Ito siya. Dito tayo sa 4. Itong int ay 0. Ito yung namimili siya dito ng random. At ang length naman is kung ano yung input natin na length. Example, mag-input tayo dito ng 12. Mamimili siya dito ng 12 na character na randomize. As ito yung ating about tungkol sa yung ating ginawang code or program. At default, ito, na-explain ko na to sa inyo kanina. Kapag wala maalin dun sa 1 to 10, ipiprint niya ito at mag-exit siya. Or, babalik siya dun sa pagpipilian. Na-explain ko rin to sa inyo. Ito yung ating questionnaire. Nagawa ko dito ng maraming data type na string. Ito yung para sa question natin. Ito yung mga answer, A, B, C, D. At correct. Ito yung tamang sagot. Para sa pang tamang sagot. At ito naman is dito yung nag-store yung value natin. Example, nakatama tayo sa personal test. Magiging 1 siya. Hanggang sa tumaas ng tumaas. As long as tumatama yung ating sagot. Then, if answer is equal to A and answer is equal to B, T. And else naman natin is kapag wala maalin dito sa if natin, or wala tayong, or mali yung input natin, or wala tayong input, ipiprint niya is invalid letter. You must enter A, B, C, D, or D to proceed. And yun lang guys. Thank you.